Ako si Serge Osmeña. I dreamed of being a businessman, gumawa ng things that people need. Apo siya ni dating Pangulong Sergio Osmeña. Lumaki siya sa pamilya ng mga politiko sa Cebu. Walang pressure sa family, pero gusto ko rin magiging politician kasi politician yung tatay ko. We go to politics the same way everybody does. We try to make the people understand why we're running, and it's up to them to decide whether they'll vote for us or not. Nagtapos siya ng elementarya sa De La Salle College. Sa Beaumont College sa England siya nagtapos ng high school. Nag-aral siya sa Harvard University ng kursong Liberal Arts, Georgetown University ng kursong Business Administration, University of the Philippines Los Baños ng kursong Agriculture at sa San Carlos University ng kursong Business. Pero hindi niya ito lahat natapos. Wala siyang diploma sa kolehiyo. Well, I aim to finish my college degree, but I wasn't hindi ako masyadong seryoso student. So parati ako nabubulakbol. Kung yung degree, kailangan mo yan pag humahanap ka ng job pagkatapos ng college. Pero pagkatapos niyan, pirmi ka lang nag-i-study. Pirmi ako nagbabasa. The degree is only good for the first 5 to 10 years after you finish college. After that, wala na yan. Bago pumasok sa politika, humawak siya ng matataas na posisyon sa iba't ibang pribadong kumpanya. We just work hard and we use our imagination to our creativity. Ako naman, siyempre may utak naman ako, so nagagawa ko yung magagawa ng mga iba. 1992 nang unang sinubukang pumasok sa politika ni Osmeña bilang kinatawan ng ika-6 na distrito ng Cebu. Noong 1995 elections, nanalo siyang senador. Muli siyang nahalal na senador noong 2001. Natalo siya noong 2016 elections. Well, it's up to the voters to vote. It's my desire to serve the country. That's all. If I don't want to serve the country anymore, then I'll quit politics. Tumatakbo siya ngayon bilang independent candidate. Well, may advantage, may disadvantage, no? So, an advantage ng independent is you're free to go out on your own and to talk on your own. Ang disadvantage niyan is wala kang kasama. Sariling pera daw niya ang gamit sa kampanya. Well, yung gastos ko, binibigay sa akin ng mga kaibigan ko. Pero hindi galing sa partido. Wala akong partido eh. Sa pinakahuli niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong 2015, mahigit 90.5 million pesos ang kanyang net worth. Aminado si Osmeña na nakatutulong sa kandidatura ang kanyang apelyido. Bukod sa kanyang lolo na dating Pangulo ng Bansa, politiko rin ang kanyang ama na si Sergio Osmeña Jr. Naging governor at mayor ito sa Cebu bago naging senador mula 1965 hanggang 1971. So those three you need. The first one, who is Serge, doon ang pangalan ko. Nakaka-solve, no? Pero yung dalawa, hindi pa. So why do I like Serge and why vote for Serge? That is what I have to work on. Sa huling survey ng Pulse Asia noong Enero, nasa 10 to 15 ang kanyang posisyon. Well, it goes up and goes in, you go out. Malalapit naman kami lahat eh. So whether you're number 8 or number 13 or 14, malapit yan eh. Ako, wala pa akong TV ads. Yung mga iba, may 400 million pesos na spent on TV ads, no? Maituturing na political clan ang pamilya Osmeña sa Cebu. Ilan sa mga kamag-anak niya ang humawak ng pwesto sa lokal na pamahalaan. Pero suportado niya ang panukala tungkol sa anti-dynasty. Yung political dynasty ay dynasty na kontrolado ho
ang resulta ng eleksyon or more or less controlled. So for example, ako'y governor of Cebu, tatakbo yung anak ko for congressman of Cebu, kontrolado ko yung eleksyon. Yan dapat, hindi dapat gawin yon. Pero kung ako'y senador, ikaw governor sa Cebu, walang control yan. Magkaibigan sila ni Pangulong Rodrigo Duterte, pero hindi siya nagpapa-endorso rito. Kasi I want to be free of anong sinasabi niya. No? I'm supportive of him sa anti-drug war. I'm supportive of him sa ginagawa niya sa China. Hindi ko lang suportado yung federalism niya. Hindi ko lang suportado yung EJK niya. So, ganun ako. If I was running with him, I would have to support his EJK and federalism, and I don't want to do that. Sa kasalukuyan, dinidinig pa rin sa COMELEC ang disqualification case ni Osmeña. Hindi raw kasi siya nagpasa ng kanyang Statement of Election Contributions and Expenditures o SOSE noong 2010 at 2016. I filed late in 2010, but they said I did not file on time. So they're using that as an excuse to eliminate me. That's all. Isusulong daw niya ang mga programang may kinalaman sa trabaho. For agricultural, kailangan natin na i-mechanize na lahat ng farms dito. For the non-agricultural sector, I propose getting TESDA to expand its reach by 2 to 3 times. Bakit? Sapagkat sa ngayon, yung ating mga trabahador, hindi marunong magtrabaho ng construction. Ilan sa mga batas na kanyang isinulat at sinuportahan ay ang mga Magna Carta for Public Social Workers, Magna Carta for Disabled Persons to provide other privileges and incentives, National Health Insurance Act, Solo Parents Welfare Act, Early Childhood Care and Development Act, Patient Detention Ban, Expanded Senior Citizens Act, at Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2012. Kailangan daw kasi sa Senado ang mga katulad ng veterano sa paggawa ng batas. At wala akong bahid sa politiko. Advantage talaga yan yung veterano ka, no? Sapagkat yung mga ginagawa natin sa Senado, matagal na yun matagal na yun pending. At saka yung mga ibang panukalang batas o ibang batas na ginawa na, hindi alam ng mga bago. I can even pass another 155 laws in the future. So, you will go with, either you go with somebody who doesn't know what he's doing or with somebody who already knows what he's doing. That's all.